po ninyo malalaman sa sulat ni Dr. Sirsam, ang mga Chinese ay gustong sakupin ang Pilipinas at lahat po na nasa list of Chinese Filipinos na politician ay tahimik at tahimik sa China. Okay? Dito nyo malalaman na ang mga Chinese ay nagpapanggap na Pilipino. Dahil kung sila ay Pilipino talaga, hindi nila isasama si Dr. Rizal sa list of Chinese Filipino kasama ng isang general ng People's Liberation Army General. Kaya piniki ni Emilio Aguinaldo ang Philippine National Anthem. Ginawang bayan ang Pilipinas para sabihin si Dr. Rizal kasama ni General Yepe, ni Ninoy Aquino, ni Jose Maria Sison, ni Lima Hong, at kasama ni Alice Guo na nagmula sa province of China. Yan po ang setup nila. So basahin niyo po ang sinulat ni Rizal. Narito po, So, we can see who is the enemy country of Dr. Rizal. So narito po ang listahan ng mga Chinese Filipino na tahimik sa China at sila ay nakitulad kay Dr. Rizal na pinalalabas nila na sila ay galing sa province of China kasama ni Dr. Rizal. Basahin niyo po yan sa list of Chinese Filipino at makikita niyo kung sino-sino yan. So para mabilis ay i-highlight po natin kung sino-sino yan para makita natin. Makita niyo po, si General Yepe ay naging kababayan daw ni Dr. Rizal sa Pilipinas at galing sila sa province of China. Kaya ang Pilipinas hindi tumayan ng province of ancestry of Chinese. So ayan, mga nakitulad kay Dr. Rizal, si Jose Maria Sison, si Jaime Cardinal Sin, yung mga gumawa ng 1986 People's Revolution. Yan, mga nakitulad kay Dr. Rizal, si Jose Maria Sison, si Jaime Cardinal Sin, yung mga gumawa ng 1986 People's Revolution. So marami sila, So si Lorenzo Ruiz, si G. Sorbrito, may monumento na yan na sarili sa Naga, Okay, si Ramon Bong Revilla, sangkot sa PDAP scam, So yan, sabi ni Amy Marcos ay wala daw bayani Pilipino, Okay? So si Marcos medyo di natin alam, pero sabi nila si Lima Hong ang kanyang ancestors, Si Bongbong Marcos medyo parang okay naman sana, So ngayon, si Lima Hong ito, kasama ni Rizal, Kasama ba ni Rizal yung Pilipinas galing sa China? So yung mga ito, si Alfredo Lim, i-promote niya si General Yepe, ganun din si Lusutan, i-promote si General Yepe, Sixto Mercado Chong, kung nabayani ng China sa Pilipinas, So si Litong Lapid, tahimik sa China, si Lacson, tahimik sa China, si Alice Guo, nag-mayor dito galing sa province of China, ay pinanganak daw dito sa bayan ng Pilipinas. Si Edith Gordon, ay Malaysia Erdenta naman ang kanyang pinopromote kasama ni Diosdado Macapagal at saka ni Winslow Q. Vincent, the father of activism dyan sa University of the Philippines. Propagandista naman ni Boy Aquino, mayroong istasyon ng train na yan dyan sa Quezon City. Si Bongo, baka magkaroon yan ng monumento dyan sa Davao. Si Wing Gatchalian, di natin alam kung anong ginagawa niyang monumento. So si Duterte, gusto rin daw niyang magkasama si Dr. Rizal dahil province tayo ng China dito sa Bayang Magiliw. So pumunta siya sa China at sa Xiamen at nagsalita sila, nag-inchik-inchik pa, si Duterte, Ayan, maraming sangkot na kaso, So ewan ko si Sharon Cunita, propagandista rin siguro. Si Xiao Chua ay propagandista yan ni Ninoy Aquino noong 1986 Revolution, sa pagtutulad kay Rizal. Si Rizal hindi niya itinulad yung Pilipinas, sa kanyang sarili sumuko siya. Sinuko niya ang kanyang sarili sa bansa niya dahil alam niya na lupain ng Diyos ang ating bansa. Nasa paragraph 8 and 13 ng Ultima Diyos. So si Person Aquino, tinanggal niya ang nationality ng Pilipino sa 1973 and 1935 Constitution sa preamble ito. Binura ito sa 1987 preamble ng Constitution ng Pilipinas. Si Benigno Aquino III, pumunta siya noong September 1, 2011 diyan sa Xiamen at nagpabricate ng address ng lulo ni Rizal diyan sa China. So si Bam Aquino, maaari magkaroon din ito ng monumento. So Teresita Angsi, sinasabi niya na nagpipinan sila sa New People's Army at sa mga revolutionary movement sa buong Pilipinas. So si Emilio Aguinaldo ang kasimuno na piniki ang 14 paragraphs ng Ultima Diyos at inimbento mula doon ang kopya ng national anthem natin at ito ay piniki, tinanggal ang pangalang Pilipinas at ipinalit ay Bayang Magiliw sa halip na Bilabid Pilipinas. So yun po yan. So yung mga inchik na yan, ang gumagawa ng kabuluhan, itong mga Chinese na ito ang gumagawa ng kaguluhan, naburahin ang Filipino nationality, kaya mayroong kaguluhan, kaya tayo inaangkin ng China ang Pilipinas. So binuburan nila ang ating identity, ang nationality natin na mas matanda pa kaysa sa Chinese. 129 years old ang nationality ng Pilipinas since 1896. At ang China, 1949 lang nagkaroon ng nationality, nagkaroon ng bansa sila ay 1949 lamang. And mula noon, nag-invento na itong mga makabayan na sila ay may mga monumento, sila ay may mga street name, sila ay may mga ancestors sa China at may mga monumento sa Pilipinas at sa China. So hindi ganyan ang history ng Pilipinas, Hindi ni Dr. Rizal, hindi dulo ang Pilipinas bilang China ancestry, kundi bilang country nandyan sa paragraph 13 at paragraph 1 ng Ultima Diyos.
So mula rito sa may ultima Diyos, ay dito kinuha ang ating national anthem na Bayang Magiliw. Perlas ng Silanganan. Ano, sa paragraph 1, ay line 1 and 2 ng paragraph 1, diyan yung Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan. At ang mamatay ng dahil sa iyo, ay inilagay niya ay dahil sa bayan. Ano, binuran niya yung paragraph 13, yung pangalan ng Pilipinas, ng bansa ni Dr. C. Rizal sa paragraph 13. Ano, at inimbento na galing daw kay King Philip ang pangalan ng Pilipinas. Ano? Kay Dr. C. Rizal, hindi niya tinuring ito na galing sa Pilipinas. Ito ay lupain ng ating Diyos. Nasa line 5 o paragraph 8 and line 5 o paragraph 13. Naka-interlock yan. Ano? Ang tawag nila ni Dr. C. Rizal sa lupain ng ating bansa ay our lost Eden. Ang meaning ay ito ay enchanted land. So ngayon, pakikita naman natin kung sino yung mga nakitulad kay Dr. C. Rizal. So narito po ang listahan ng mga Chinese Filipino na tahimik sa China at sila ay nakitulad kay Dr. C. Rizal na pinalalabas nila na sila ay galing sa province of China kasama ni Dr. C. Rizal. Ano? Basahin niyo po yan sa list of Chinese Filipino.